Okay, magandang araw po sa inyong lahat. Magandang gabi, araw, anong pong oras mapapanood po ninyo. Ito po ang ating programa. So, bagong lahat, tayo po ay nagpapasalamat sa ating mga kababayan sa patuloy po ninyong pagsuporta at pag-aabang po dito po sa ating programa. No? Siyempre, bago pong lahat ay pinasasalamatan po natin ang ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang patuloy po na pagsuporta at siyempre sa kanyang patuloy na pagsiservisyo na mayroong katapatan sa ating pong mga kababayan sa kabila po ng mga paninira laban po sa kanya. Okay, maging ating First Lady Liza Araneta Marcos ay pinasasalamatan din po natin sa kanya po patuloy na pagsuporta po sa ating Pangulo na maibigay sa taong bayan yung serbisyong mayroong katotohanan at mula sa puso, no? Kasi meron po kasing serbisyo na pakitang tao lamang po at hindi po talaga mula sa puso, no? At syempre, binabati po natin ang ating napaka-wapong congressman ng Ilocos, no? Congressman Sandro Marcos, maging ang ating Congressman Martin Romualdez, dyan po sa Tacloban, no? Okay, siyempre ang ating mga kababayan sa abroad, especially ang ating mga kababayan na lagi pong sumusubaybay sa atin, Luzon, Visayas, Mindanao. Okay mga minamahal ko mga kababayan, pag-uusapan po natin sa araw pong ito. Ito pong tungkol po sa akda ng ating butihing Congressman Sandro Marcos. No? Kundi po ako nagkakamali, siya po ang may akda ng House Bill number 7432 o ang No Work No Pay for Members of Congress Act. So yan po ay hinain niya noong Pebrero 3, taong kasalukuyan 2026. So kung di po ako nagkakamali, mga minamahal ko mga kababayan, sa kasalukuyan ito po ay pinag-aaralan na po ng House Committee on Appropriations para po sa pag-aproba nito. Kung ano man, kung ito ba ay makakaganda o maganda ang magiging ano nito, pakinabangan nito sa ating mga kababayan, no? So, ang mga pangunahing provision po nito, mga kababayan, una, ito po ay yung pagkakabit ng sahod sa pagganap po ng trabaho ng mga congressman. So sabi po dito mga kababayan, ang sahod at iba pang benepisyo ng mga senador at kinatawan ay maiugnay sa kanilang presensya at paglahok sa mga gawain ng lehislatura, kabilang ang mga sesyon ng plenaryo, pagdinig ng committee at mga autorisadong opisyal na gawain. So, ang mga, sabi po dito, ang mga walang pahintulot na pagliban o pagriresulta sa pagkawala ng kabayaran para sa mga araw ng hindi nakapagtrabaho. Yan, sabi po niya. Number 2, sabi po dito, mga bisa pang dahilan ng pagliban. Ito tungkol sa pwedeng i-accept. Kung ikaw man ay talagang a-absent, sinasabi dito, may mga may mga option naman. At merong mga ino-honor nila. So, dapat matindi daw yung batayan at yung dahilan. Sabi dito, kung ikaw daw ay mayroong sakit na may sertipiko mula sa lisensyadong doktor. So, kung ikaw ay gusto mo talagang umabsent, ay kinakailangan, lalo na kung ikaw ay mayroong hindi magandang pakiramdam, kinakailangan mo ng mediko sertipiko mula sa isang lisensyadong doktor.
no? Ito pa, otorisadong representasyon ng gobyerno. Yan. So kinakailangan meron kang otorisadong representasyon ng gobyerno. So pangatlo, otorisadong paglalakbay o misyon na inaprobahan ng pinuno ng kapulungan. Yan. So hindi ka basta-bastang makakaalis na. Kinakailangan aprobado ng pinuno ng kapulungan o ng mukhang tinutukoy dito, kailangan aprobado ng Senate ng House Speaker, di ba? So ito pa, inaprobahang bakasyon. So kinakailangan kung gusto mong magbakasyon, magpakasarap sa buhay, kinakailangan may aprobado ito ng pinuno ng kapulungan. Okay, number 3, pagsubaybay at transparency. Okay. Ang mga sekretarya ng Senado at kapulungan ng kinatawan ay mangangasiwa ng pang-araw-araw na pagsubaybay sa presensya at kailangang gawing bukas sa publiko ang mga tala ng presensya. Ang pagpapakalat ng mga tala ng presensya o paghahabol ng kabayaran ng walang pagganap ng opisyal na gawain ay ikukulong at mapaparusahan ng multa. So, ang ibig sabihin po dito, base po sa aking pagkakaintindi, dahil po sa House Bill na ito, na akda po ni Congressman Sandro Marcos, wala na pong mga congressman na makakapagreklamo, no? Kung sakaling ang kanilang sahod sa buwan na yan ay mababawasan. Dahil meron na pong rules, meron na pong batas na no work, no pay. So halimbawa, sa isang buwan 3 beses lang siyang umaten. Alam naman natin, merong congressman dyan sinasahuran ng gobyerno, pero minsan lang magpakita sa kamera, kaya walang nagagawang batas. Kilala nyo na yan. Sino ba yung mga congressman dyan sa Davao? May mga congressman tayo dyan sa Davao na kaya walang nagagawang batas, sahod lang na sahod, dahil mas inuuna pa pumunta dun sa bar. Kapag ka nakainom na at may nakursunadahang tao, ayun, pag hindi aandahan, bubugbugin, aakmaan na sasaksakin, alam niyo na kung sino yon, di ba? Wala namang ibang congressman dyan sa Davao na na-issue na kitang-kita sa CCTV na nakikipaghalikan sa mga babaeng alam niyo na. Di ba? So, alam niyo, nakakalungkot pong isipin na matagal na may mga congressman na nagpapakasarap sa buhay. Maraming mga congressman, mga kababayan, na nakikita kung bihira lang magpakita sa kamera, no? Samantalang ang trabaho nila ay laging pumasok dapat sa kamera para makagawa o makalikha ng batas na makakatulong po sa ating mga kababayan. Pero ang problema, may ilang mga congressman po dyan, di ko naman nila lahat, mas inuuna po yung kanilang sariling kapakanan. No, maraming mga congressman na ginagamit ang kanilang mga kapangyarihan para makabili ng maraming lupa, para makakamkam ng maraming pag-aari ng iba. Ginagamit yung pagiging congressman para sa kanilang mga personal na mga business, di ba? So puro pagpapayaman ang kanilang inuuna kaysa sa kapakanan ng taong bayan, no? So alam nyo, nakakalungkot kasi kung di po ako nagkakamali, mga kababayan, base po sa aking pagkakaalam, ang sinasahod po ng mga congressman, kung hindi po ako nagkakamali, ang salary po nila, umaabot po ng 300,000 pesos. Kung hindi ako nagkakamali, 309.961 hanggang sa 342, 310. Ang kanila pong
ang kanila pong nasasahod, mga minamahal kong mga kababayan, ang lalaki po ng kanilang sinasahod. Kung pag-uusapan po natin yung allowance nila, nako, kung di ako nagkakamali, base po sa akin dating natatandaan, 70 million sa allowance pa lang po nila. O sa bonus pa nila. O sila po ay nakakatanggap ng 13 month, 13 month. Nakakatanggap po sila 342. Pero karamihan po sa kanila, mga kababayan, ay bihira lang po natin makita sa Kongreso, no? Dahil mas busy po sila sa pag-asikaso sa kanilang mga business, personal business. Hindi na nila alam halos ang nangyayari sa ating bansa. Kung ito ba'y palubog na sa kahirapan, kung ito ba ay nangangailangan na ng sama-samang pagtutulungan, di nila alam. Basta sa kanila, ang alam lang nila, meron silang sinasahod na 300,000 every month, plus yung kanila pang mga allowance, plus yung kanila pang mga budget na naglalakihan o maabot ng daan-daang milyon. Kaya mga kababayan, kung ako po tatanungin, isipin nyo kung walang mga congressman, mayor na lang, mayor at gobernador na lang, wala na congressman, sa tingin ko mukhang mababawasan po ang korupsyon. Sa tingin ko lang kasi tingnan nyo sa isang congressman, sa isang taon, mahigit po sa 400 million ang kukuha po nila. Ilan po ang ating congressman? Diba? Ang dami. Meron po silang allowance na ganoon din. Parang kung natin times 4. Ang lalaki po ng nakukuha nilang pera, mga kababayan. Napupunta lang po yan sa mga bulsa nila. Napupunta lang po yan sa sarili nilang mga bank account. Napupunta lang po yan at ang nasisiyahan lang po niyan yung kanilang mga pamilya, mga anak, kamag-anak, magulang, kapatid, kaibigan. Yun lang ang nakikinabang niya. Pero hindi lahat ng mga Pilipino. Nakakalungkot. Diba? Kaya nga, nagpapasalamat ako sa aking personal lang na na mayroon po tayong isang Congressman Sandro Marcos na sa kasaysayan po ng Kamara, siya lang po ang nakapag-isip niyan tungkol po sa tinatawag na no pay, no work, no pay. Diba? Kasi inaabuso po ng mga congressmen ito, didiretsohan ko na kayo. Hindi naman sa paninira. Didiretsohin ko na kayo. Si Congressman Paulo Duterte, mabibilang niyo lang po sa daliri yan. Mabibilang niyo lang sa daliri ang pagpunta niyan sa Kamara. Mas madalas, kung tama ako, hindi ko naman kinukumpirma kung totoo, pero base na rin sa napanood natin na naging issue tungkol sa kanya, mas madalas pa siyang makita sa mga bar. Mas madalas pa siyang makita na kasama yung mga babaeng bayaran, no? Nakikipagsayawan, nakikipaghalikan, at sa kanyang paggastos ng pera ng taong bayan, kasama pati yung kanyang mga balalay. Biro nyo isang babae, minimum, kung base doon sa narinig ko, napanood ko dati yung tungkol doon sa issue sa pagbubugbog, pananakot ni Congressman Paulo Duterte doon sa kababayan natin sa taga Davao, 12,000, 10 sila. Biro mo, sa isang gabi lang, mahigit 100,000 ang ginagastos ni Congressman Paulo Duterte. Diba? Nakakalungkot na habang may mga taong nagpapakasasa sa pera, may mga taong nagpapakasasa sa kanilang kapangyarihan, may mga Pilipino namang hirap na hirap sa buhay, na halos isang kahig, isang tuka, halos hindi na makakain ng 3 beses sa isang araw. Tama lang yun. Tingnan nyo, etong si Libeste, biro nyo,
Parang walang parang wala siyang katungkulan. Parang wala siyang responsibilidad. Biro nyo, humingi ng bakasyon. At ang bakasyon na hiningi niya, katakot-takot na taas ng araw o panahon. Di ba? Biro nyo, 90 days, kung di ako nagkakamali, 3 buwan halos, mahigit. Ang hiningi niyang bakasyon na para bagang walang nakapasan sa kanyang balikat. Doon niya makikita kung talagang mas matimbang ang taong bayan sa isang namumuno kaysa sa kanyang sariling kaligayahan. Biro mo, magbabakasyon, pupunta sa ibang bansa. Sabihin na natin sa kanya galing yung pera. Huwag na natin pag-usapan yung pera. Pag-usapan na lang natin yung kanyang tungkulin. Biro mo. Magbabakasyon siya, bayad siya. Kasi congressman siya. Hanggat congressman siya, hindi pa siya natatanggal sa pagiging congressman. Kahit magbakasyon pa siya ng 3 buwan, bayad siya. Sisweldo pa rin siya ng 300 mahigit, makakatanggap pa rin siya ng allowance, makakatanggap pa rin siya ng kung anumang benepisyo na ibinibigay din sa iba. Di ba? Buti sana kung magbabakasyon si Libeste, yung kanyang makukuhang sahod every month, yung kanyang allowance, yung expenses niya, yung pamamahagi sa kanyang mga kababayan, hindi mga kababayan. Parang yung gagastusin niya sa kanyang pamamasyal, paglilibot sa buong mundo, mariripanan din ng kanyang sasahurin. Di ba? Kaya sinasabi natin dito mga kababayan, bibihira na ngayon sa mga congressman ang mayroong tunay na pag-ibig. Sa kanila pa ng mga nagiging desisyon, sa kanilang mga galawan, makikita mo na mas matimbang sa kanila ang sarili nila kaysa sa kanilang katungkulan. Di ba? Biro mo, gusto maging congressman. Ang gusto lang naman pala maggala-gala, magpakasaya. Tingnan nyo to, batang-batang si Libeste. Batang-bata pa lang, nakikita nyo na yung kawalan niya ng kawalan niya ng kumbaga sa yung pagiging mahusay na leader, hindi mo makikita sa kanya. Hindi mo makikita. Hindi naman sa hinuhusgahan natin si Libeste. Kung ikukumpara natin si Libeste, si Barsaga, kay Congressman Sandro Marcos, makikita niyo yung galawan Makikita niyo yung ginagawa. Pag matino yung congressman, mabilis, maganda ang nagagawang batas nito. Ngayon, dito ngayon sa ginawang bill ni Congressman Sandro Marcos, yari dito, yung mga absinero, yung mga nagpapakuya-kuya-kuy lang sa kanilang mga opisina, doon sa kanilang mga distrito. Biro mo, hindi man lang nakakagawa ng batas dahil nandoon lang sa kanilang opisina. Naniniguro na sa susunod na taon, 3 taon, siya pa rin ang mananalo. Walang ibang ginawa kundi, di ba? Puro monkey business ang ginagawa. Dito, marami pong mga tamad, maraming mga walang kwenta, maraming mga masasabi nating mga absinos o absinero ang matatamaan dito. Balita ko nga, ako'y natatawa nung ipinanukala daw ni Congressman Sandro Marcos itong no work, no pay, may ilang mga congressman dyan na biglang nagpakita sa kamera. Biglang nagpakita sa kamera. Natakot yata. Ewan ko lang si Libeste kung tutuloy pa ba to. Kasi 3 buwan siyang di sasahod. Di ba? 3 buwan siyang di sasahod. Sa totoo lang, akala nyo si Libeste lang, akala nyo si Congressman Paulo Duterte lang ang absinero. Maraming iba dyan. Maraming iba dyan na ganun din ang ginagawa. Hindi mo nga makitang nagsasalita dyan sa kamera. Dahil bakit? Walang maisip
walang masabi. Kasi hindi siya nag-aaral kung ano yung dapat niyang maging maibigay na batas para makatulong sa taong bayan. Alam mo itong ginawang bill ni House Bill na ginawa ni Congressman Sandro Marcos, hindi lang po 1,000,000 tao ang matutulungan dito, kundi milyong-milyong mga Pilipino ang matutulungan po dito. Mga kababayan, ibiro mo, pag maraming mga congressman na absenos, edi yung sweldo nila mailalagay sa pondo ng o sa kaban ng taong bayan. Kaya sabi ko, sige, mag-absent na kayong lahat kung gusto nyo. At least yung pera ng taong bayan, pondo. Alam niyo, sa totoo lang, masakit naman talaga tignan Masakit isipin. Biro mo, halimbawa, bibigyan ko kayo ng isang example. Kumuha ka ng isang trabahador. Tapos, malaman-laman mo, nagte-text lang pala, naglalaro lang pala. Diba? Sinong among matutuwa niya? Sa tingin mo, gaganahan ka magpasweldo sa trabahante mo. Gayong nakikita mo doon sa CCTV, sa monitor mo, yung trabahanting kinuha mo, pakuya-kuya-kuy lang, pero sumisweldo. Diba? Anong gagawin ngayon ng amo? Kung ako yung amo, paaalisin ko talaga. Sasabihin ko, sige, maglaro ka na lang ng kung anong nilalaro mo dyan sa cellphone. Marami na kasi ngayong nakaka-addict na laro sa cellphone sa totoo lang, meron pa nga ako naalala, congressman habang nagsisession. Biro mo, congressman na naglalaro, parang nagsusugal yata. Diba? Biro mo, malaki talaga yung nagagawa ng cellphone ngayon. Kaya alam niyo, mga minamahal ko mga kababayan, napakahusay po. Batang-bata na congressman. Sa lahat na naging congressman, siya lang ang nakaisip niya. Alam nyo, sa House Bill na ginawa niyang yan, marami ng mga congressman ang magiging masipag at hindi na po masasayang ang pera natin. Dahil sa House Bill na yan, na panukala po ng isang napakatalino, napakahusay, napakabait na Congressman Sandro. Kaya pala napakahusay, napakatalino. Kasi sa pangalan pa lang, Congressman Ferdinand Alexander. Naalala ko to rin si Alexander the Great. Diba? Kaya alam nyo, nakikita ko na kung anong kalalabasan nito. At sana, sang-ayunan po ito ng mga nakararaming mga congressman. Nang sa ganon, hindi po masira ang pangalan ng Kamara. At sana, sang-ayunan nila ito para naman matuwa ang taong bayan. Para araw-araw nakikita natin yung mga pagmumuka ng mga congressman dyan na mas madalas na nakikita yung mga pagmumuka sa bar, sa mga mga social na na pamumuhay. Di ba? Pasensya na kayo kung ako'y nagsasalita. Nagsasalita ako base po sa aking nalalaman, natutuklasan. Kaya sa mga taga Ilocos, isang kasaysayan, hindi malilimutang kasaysayan sa lahat ng naging congressman. Tanging si Alexander, Ferdinand Alexander Sandro Marcos, katangi-tanging congressman, ang nag-akda ng House Bill number 7432, no work, no pay. Pag napasa ito, sigurado, biro nyo, si Bato de la Rosa, si Senador Bato de la Rosa, kahit ilang buwan nang wala doon sa kanyang upuan, di ba? Hindi man lang nakakapagtrabaho, hindi man lang nagpapakita doon, sumasahod. Di ba? Kayo, mga kababayan, papayag ba kayo na yung isang senador kung saan napupunta sa kabundukan pero sumasahod? Hindi naman siguro maganda yun. Kung ayaw niya na magpakita sa Senado, umalis na siya. Pwede naman siyang resignation. Ayoko na maging senador kasi takot na ako magpakita, baka mahuli ako dyan ng Interpol.
Di ba? Biro mo, ang naging senador ngayon, yung mga staff niya. Staff lang yan eh. Di ba? Wala naman sa constitution na lahat na lang ang gagawin ng senador, kailangan yung mga staff niya ang gumawa. Bakit? Yung mga staff ba niya ang nangampanya? Yung mga staff ba niya ang nangako na gagampanan niya ang kanyang tungkulin? Di ba? Yung mga staffs niya, ewan ko lang pero para sa akin, basta kung ako tatanungin, dapat maipasa po agad. Ito pong tinatawag po na House Bill number 7432, yung no work, no pay. Para kasi alam nyo, habang nagtatago si Bato de la Rosa, ang dating niyan, yung gobyerno pang nagbibigay sa kanya ng kumbaga sa suporta. Di ba? Nagtatago siya. Tapos sisweldo siya, pupuntahin dun sa bank account niya. Hindi ko lang alam kung saan pupunta, sa ATM yata niya, di ba? Pupuntahin doon. Di may panggastos pa rin siya. Kaya sinasabi ko nga po, mga kababayan, napakahusay po ng ating Congressman Sandro Marcos. So, salamat sa ating butihing Congressman Sandro Marcos. Alam niyo, manang-mana po ito sa kanyang lolo, sa katalinuhan. Kitang-kita po, kung ikukumpara po natin, hindi naman sa ikukumpara natin ito kay Barsaga, pati kay Libeste. Sa totoo lang, mga kababayan, Diyos ko po, hindi naman sa itong dalawang to, si Libeste at si Barsaga, mukhang naging congressman lang to dahil sa pera. Hindi talaga dahil sa sila ay matitinong Ito'y para lang sa akin mukhang yung kanilang pagiging congressman ay bunga lamang ng kasikatan siguro ng kanilang mga magulang. Maraming ganun meron ng iba dyan naging mayor kahit hindi naman mukhang mayor yung itsura mukhang dyaryo, mukhang adik sa matindi pa yung diba? Ayoko na sabihin kung sino, baka mamaya sabihin na naninira tayo dito. Meron naman talaga, diba? Maraming mga naging mayor, congressman, kahit di naman dapat maging dahil may pera, yan ang problema dyan, diba? Dahil pera yung ginamit nila para maging congressman sila, para maging gobernador sila, mayor sila, pera din yung magiging problema ng tao, ng mga Pilipino. Dahil kumagat sila sa pera pera din ang magiging problema nila. Kaya sa ating mga kababayan, patuloy po tayong aantabay patungkol po sa mga kaganapan po na nangyayari po dyan sa Kamara, at maging sa Senado. So, muli ko pong sasabihin, napakapalad po natin dahil nagkaroon po tayo ng isang congressman na sadyang likas na matalino at maaasahan at hindi masasayang ang ating mga pera sa congressman na to. So muli patuloy po na sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating inambayan, mabuhay po nagmamahal sa ating inambayan. Maraming salamat po.